Ngayon, dumako tayo sa susunod nating topic, mga bossing. May ipapakita ako sa inyong litrato. No? May ipapakita akong litrato sa inyo, mga bossing. Ito, oh. Sabi, mapoportrait daw sa ICC. Oh. Ayan, oh. Setyembre 25. Nasa ilalim. Nako, sabi nung nag-caption pa, mapoportrait na ako sa ICC. Mapapadali na sa ICC. Anong petsa na ho ngayon dyan sa Pilipinas? 25. Di ba? Pagka natulog tayo, pagka umabot na ng alas 12, 26 na. 4 na araw na lang. Kaso ho, mga kababayan, ang nakita ho natin doon sa nilabas na may 3 kaso na si Digong, mga boss chipamo sir, may mga pangalan, listahan ng pangalan doon sa ilalim. Di ba? May listahan ng mga pangalan doon sa ilalim na tinanggal nila para hindi makita kung maisa publiko man at hindi magtago. Mga bossing. Nandun sigurado ako. Panigurado, nandoon yung pangalan ni Bato de la Rosa. Kasi after Duterte, ang pinakasumusunod na pangalan sa kanya de la Rosa Tobats So panigurado, tingin ko mga bossing, dahil ngayon nandoon na, may kaso na with nandoon yung mga pangalan, tinanggal lang. Baka auno ito? Anong araw ang auno? Anong araw ang auno? Dali para sure tayo. 24 sa Pilipinas ngayon, magbe-25. Miyerkules, posibleng magkabiglaan. O baka 29 ng Setyembre, lalabas na din ang mga warrant of arrest niyang mga yan. Ipapahanap na yan, pasusukuin na din ho yung mga yan, mga bossing. So tingin ko, mga Miyerkules, may warrant of arrest na to. Tapos, ang sabi po dito, mga kababayan, Setyembre 23, 2025, Conti, no? Si Attorney Cristina Conti, Senator Bato de la Rosa, Senator Bato, tag as Duterte's co-perpetrator, ICC arrest warrant out soon! Nako. Nako. Hindi kasi kapag gano'n, may kaso na. O ano kasunod niyan? Pagpapatawag na. Pagka ayaw sumuko o pagpapasuko na, pag ayaw sumuko, ano gagawin? Warrant of arrest. Kayo naman, todo banat si Bato sa Senate hearing. Baka mawalan niya ng gana sa Senado. Pinapakaban nyo naman si Tobats. Naku ho, ganito mga kababayan, ganito ho. Yung kay dating Pangulong Duterte. Di ba? Sabi nila, litong-lito sila. Meron. Uuwi si dating Pangulong Duterte sa Pilipinas. Ayun, pag landing sa Pilipinas, sinalo ni General Bato. Ni General Torre. At isa pang napansin ko, mga kababayan, yung pagka-relieve ni General Torre, mga bossing, pagka-relieve ni General Torre, mga kababayan, bakasyon, pahinga. Tapos sabay sinasabi, sinasabi nila John Vic Remulla, sinasabi nila Attorney Claire Castro, na merong kang trabaho, merong magiging trabaho. Aray ko. Kayo po ba, nagkakaproblema po ba kayo dyan sa signal, dyan sa Pilipinas? Kung ano man, Smart Globe o kung ano man yung telepono ninyo, Sun Cellular, wala naman siguro Baka si Bato mukhang mawawalan ng mawawalan ng signal ito. Kasi papakita ko sa inyo Ang tingin ko na dahilan kung bakit redacted at hindi na nila isinulat, baka nga kasi biglang magtago yung mga mapapangalanan dito. Ito yung unang pahina. Ito yung unang pahina
na may mga nakasulat na mga pangalan. At ato, sabi, di ba nga 3 kaso na daw kay Duterte at kada isang kaso ay hindi bababa sa 15 yung biktima. At least between November 1, 2011, basahin ko and 16 ng March, siguro bago kumala si dating Pangulong Duterte, Duterte and his co-perpetrator shared a common plan. Iisa yung plano nila. Iisa yung ginagawa nila. Iisa yung plano nila. O yan, di ba? Or agreement to neutralize alleged criminals in the Philippines, including those perceived or alleged to be associated with droga, etc., etc., through violent crime, including murder, common plan. No? The members of the common plan, together, including Duterte, the co-perpetrator, ayan na, each for at least part of the charge period include some or all of the following. Yung letter A ho, mga kababayan, ayan mismo, Redacted, 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 tinanggal, 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 hindi isinama, hindi isinama, hindi isinama. Kung bibilangan mo po yan, person letter A, Ronald Bato de la Rosa? Ganun kaya yun? O kaya nakasulat dyan, Ronald aka Bato de la Rosa? Hindi ho kaya ganun. Tapos, yun naman sinasabi. At saka walang masihigit ho, mga kababayan na personalidad yung maitatabi o maididikit kay dating Pangulong Duterte. Lagi po, Bato de la Rosa, Bato de la Rosa. Hindi kaya itong person number 2, no? Christopher Lawrence Tesoro Go? Kasi bawat pangalan meron, bawat pangalan o bawat word redacted ang katumbas. Di ba? Person A, Ronald aka Bato de la Rosa. O kaya, Ronald de la Rosa. Ito naman, Christopher Lawrence Tesoro Go. Yun kaya? Pwede halos yung dalawa ho na yan, mga bossing chipamo, sir, yung talagang dikit at relate doon sa dating Pangulo. Sir Mike, payagan kaya ni Senator Soto itago si Bato sa Senado? Mukhang malabo. Mukhang hindi papayag yun. Si Cheese. Si Cheese, yun yung nagsabi na tutulungan si Bato sa abot ng legal na pamamaraan. Kaso problema ni Bato, si Cheese, hindi makita. Hindi naman hindi makita. Nakita daw po sa BGC. At meron daw ho, sabi, ayon doon sa post ni Palsis, ka-meeting, may emergency meeting with the abogado and lawyers. Dahil daw po bukas ng umaga, alas 9 ng umaga, mayroong Senate Blue Ribbon Committee. Mga kababayan, ito bukas po, ang live natin is alas 8 o 7:30 or 8 p.m. yung live natin. Bago po Senate Blue Ribbon Committee. Okay? Sama-sama po tayo dito bukas. Ngayon, redacted. Yan yung mga co-perpetrator. Tapos alisin ko. Hindi lang ho 2, mga kababayan. 8. Ito pa yung iba. Ito yung sumunod na pahina. Redacted din daw ho. Ayan. Redacted. Sara Zimmerman Duterte Carpio. Bakit nagtutugma? Bakit ganun? Natataon lang ba? Sara Zimmerman Duterte Carpio. Hindi, baka tumutugma lang ho, doon sa mga 3 personalidad. Ito yung letter D, E, F, G, at yung sa letrang I ho, mga kababayan, siguro madami, pinagsama-sama na lang din nila. Sabi dito, at kasama si person H, and other members of PNP and high-ranking government officials. Baka ho, letter D, Vitaliano Aguirre?
Bakit parang mga tumutugma yung mga pangalan? Tayo ho, hindi natin sinasabi na sila mismo ho talaga yung nandiyan mga pangalan, ha. Pero kumbaga, isinusukat lang natin. Lumalapit naman. Oh, balik tayo doon sa una. 3 word. Bato, ano pangalan nun? Ronald De La Rosa? 3. O kaya Ronald Bato aka Bato De La Rosa. Tapos yung letrang B, apat na word. Christopher Lawrence Tesoro, go. Tapos itong letter C, 4 na word din. Sara Zimmerman Duterte Carpio. Tapos letter D, Vitaliano Aguirre. Hindi ho, kasi yan yung mga pangalan na nangunguna po pagka sinasabi na laban kontra droga o sa ICC eh. Sabi ni Queen Lioness, si Bato at Aguirre ang na-mention talaga. Naku po, mga kababayan. Feeling ko, kung sila man itong mga ito. Pero sinabi na po ayan kanino pa ba tayo maniniwala? Di kay Cristina Conti, sinabi na ho, mga kababayan, na na nandun yung pangalan ni Bato